Ang tunay na takwa ay hindi lamang sa panlabas na pagpapakita, kundi dapat itong patunayan sa gawa. Dapat nating maunawaan na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula lamang sa Diyos. Walang sinumang propeta o sugo ang makapagbibigay ng kapangyarihan o lakas mula sa kanilang sarili, kundi ito ay biyaya mula sa Diyos. Kapag ang tao ay lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagsamba, nagiging matibay siya laban sa kasamaan. Si Shaitan ay nagnanais na manatili tayong mahina sa ating pananampalataya. Ang tanging paraan upang mapalakas laban sa kanya ay sa pamamagitan ng purong pagsamba. Ang pagsambang walang halong pagpapakitang tao. Kung isang tao ay tunay nagdarasal ayon sa mga kautusan ng Diyos, siya ay maproprotektahan mula sa masamang impluensya. Upang maging isang tunay na muttaqi, kailangang iwasan ang mga malalaking kasalanan tulad ng pangalunya, pagnanakaw, pandaraya, kayabangan at pagiging maramot. Ngunit hindi sapat na umiwas lamang sa kasamaan. Dapat din magkaroon ng mabuting asal tulad ng pagiging matulungin, mabait, tapat sa Diyos at pagsisikap sa paggawa ng mabubuting gawain. Sinabi niya na kapag ang isang tao ay naging tunay na alagad ng Diyos, ang Diyos mismo ang kanyang magiging gabay. Ayon sa hadis, sinabi ng Allah Ta'ala na nagiging kamay, mata, tainga at paas siya ng kanyang matuwid na lingkod. Ipinahayag din sa hadis na kung ang sinuman ay magpapakita ng pagkapuot sa isang matuwid na lingkod ng Diyos, siya ay magkakaroon ng digmaan laban sa Allah Ta'ala. Sinabi niya na nakita natin kung paano sinubukan ng mga kaaway na labanan at puksain ang banal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Ginawa nila ang lahat ng pagsisikap upang hadlangan siya. Subalit sa huli, sila ay nabigo. Ang pagmamahal at dakilang kapangyarihan ng Allah Ta'ala ay naroon upang protektahan siya. Walang mas dakilang gawain kaysa panalangin. Ang tunay na paraan upang ipakita ang ating pagsunod at pasasalamat sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagsamba.